So glory to God, purihin po ang Panginoon, and God bless po sa bawat isa. So tayo po ay dumako sa mensahe ngayong araw na to. Hallelujah. Tayo po ay magbukas, the road to 2024. Ang ating daan para sa 2024 na nahaharapin natin mamaya. Pwede po bang pakibasa sa Deuteronomy 30:14 hanggang 20? Yung basang may Amen. Purihin ang katarungan. Panginoon. Yung basang may katarungan po, Amen. Sabi po sa Deuteronomy 30, verse, 14 to 20 po. ayan, Deuteronomy 30, verse 14 to 24. Sabi po dito, napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na ating Panginoong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa iba pang mga Diyos. Ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabubuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Salamat po, So, hindi talaga nagbabago ang Panginoon. Sabi ng Lord, choose life. Po? Choose life. Sabi niya, piliin daw po natin ang buhay. No? Sino ba ang buhay? Diba? Ang Diyos po ang buhay. Siya ang buhay. Siya ang katotohanan. Sabi nga po, siya ang daan. Ano ba yung daan? Diba? Sabi niya dito sa verse, but the word is very near you. Ang lapit na daw sa atin ng salita. Sabi niya, di ba? Hindi lang siya very near, very close to you. Di ba? Nasa inside mo na siya eh. Dati near to you lang, with you. Emmanuel is with you, sabi ng pasto. Excuse me po. Tapos nasa in you na, di ba? Nasa loob na ng katawan mo. Kaya sabi niya nga, in your mouth and in your heart, sabi niya, that you may do it. Yun yung inaasahan ng Lord sa atin, po? Na gawin natin yung mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya ngayon po, let's go to the topic, sabi niya, sa road po na 2024. Purihin po ang Panginoon sa mga makakatunghay po ng mensahe. So una po, tinuturuan tayo ng Lord na unang gagawin natin this 2024, He's leading us. Alam niyo po, sa 2024 na to, bago pa lang dumating yung January, ang dami ng pinasulat ng Lord. Bagamat hindi ko pa po naaayos yung iba, sabi ko, saan ko ba gagamitin? Ang dami-dami mong sinasabi. Pero alam niyo po, hindi ako nagsasawa na pakinggan ng Diyos. Kaya kahit sa mga scratch paper ko po, tuwing wala akong ginagawa, lagi akong may daladalang maliit na mga papel na ganito kasi pag naririnig mo kasi ang Lord, kailangan lagi kang may papel sa bulsa mo kasi nanakawin ng kaaway yung mga salita. Kaya mula noon, lagi po akong may papel na maliit sa sa bag ko, may notebook ako sa bag ko kasi pag naririnig ko siya, sinusulat ko sa kanya. And then pag may time ako, inaayos ko po yung kanyang mensahe. So purihin ang Panginoon kasi ito yung kalooban ng Lord sa atin. Una, tinuturuan niya tayo na magkaroon ng first point natin dito, Sabi niya, malapit na ang salita sa inyo. Sabi niya, di ba? Nasa inyong mga mouth. Bakit daw nasa mouth? Di ba ito ang nagdi-declare?
'Di ba? Kaya gusto mong maging mahirap ng buong 2024, gamitin mo yung bibig mo, 'di ba? Pero kung gusto mong maging mapagpala ng 2024, it is the same one, gamitin mo yung bibig mo, 'di ba? Mag-declare ka, 'di ba? You have the dominion, you have the authority. 'Di ba? Nasa iyo ang salita, ibig sabihin nasa iyo ang Diyos. Ang salita ay Diyos. Pag galit ka sa salita, galit ka sa Diyos. Pag ayaw mo makinig sa salita, ayaw mo sa Diyos. Amen? Kaya nga, ang sabi dito, ang first point natin, magkaroon daw tayo ng habitual prayer and word. Amen? Habitual prayer and word this coming 2024. 'Di ba? Huwag tayong tamad. Ano po, alam nyo, sa totoo lang po, kapag kinakatamaran natin ang magbasa ng Bible, maggawa ng devotion, umawit sa Panginoon at manalangin, you are in danger. Your life is in danger. Napakadelikado ng buhay mo kapag ang tamad-tamad mo sa mga lahat ng bagay na yan. No? At hindi naman pwede, 'di ba? God is equal, lagi siyang equal, no? Lagi siyang balanse. Hindi ka pwedeng umaawit na hindi nagbababad sa word. Hindi ka rin pwedeng nananalangin, 'di ba? Na hindi ka nagwo-word, 'di ba? Hindi ka naman pwedeng awit ng awit, 'di ba? Awit ka lang ng awit, wala ka namang prayer life. Amen? This is the foundation. This is the basic. Ano po? Ito yung basic na tinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya matutunan natin na magkaroon ng habitual prayer sa word ng Lord, 'di ba? And to praise and worship Him. Kasi it's honoring God. No? Every time we pray, sabi nga, give thanks to the Lord. Kailangan tayo nagpapasalamat, no? Kailangan nagko-continually tayo sa ministry na ipinagdadasal natin yung mga ministry, yung sarili natin, yung pamilya natin, at mga mahal natin sa buhay. A prayerless Christian is a powerless Christian. 'Di ba? Kaya nga dapat alam natin 'yon. Dapat nauunawaan natin 'yon, no? Hindi pwede yung mga prayer na hanggang ngayon, ilang taon na kayong Christian, hindi pa rin kayo marunong manalangin. Amen? Ilang taon ng Christian, bakit? Pag di ka marunong manalangin, baka di ka nakikipag-usap talaga sa Lord. Amen? Kaya magkaroon tayo, 'di ba? Other is praying, sabi niya, but not studying. Yung iba, dasal ng dasal, pero hindi naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Kaya hanggang ngayon, tanong ka pa rin ng tanong, Lord, ano bang kalooban mo sa akin? 'Di ba? It is written. Hindi na tinago ng Diyos. Lahat ng kalooban ng Panginoon ay sinulat niya na sa kanyang salita. Napakalapit na ng salita sa inyo. Sabi niya sa salita, tama? Sa Deuteronomy 30 po tayo. Ano po? 14 hanggang 20. Amen? 'Di ba napakalapit na sa inyo ng salita? Ayan na yung kalooban ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Diyos. Nasa iyo na. Nasa bibig mo na. You just have to declare, I am a conqueror. 'Di ba? I am a victorious. I am chosen. 'Di ba? Matatag ako, I am strengthened, 'di ba? May strength ako dahil sa Diyos. Hindi ako talunan. Kaya kung anong binibigkas ng salita mo, ng bibig mo ngayong 2022, yan ang magiging ikaw. Amen? 'Di ba? Hanggang dito na lang ako. 'Di ba? Hanggang dito na lang ako. Hanggang diyan ka na lang talaga. 'Di ba? Tao lang ako. O, tao ka lang talaga. Amen? Kasi hindi pinagdamot ng Lord. Pag ayaw mong lumakad sa espiritu, lalakad ka sa laman. Dalawa lang 'yun. Amen? Kung ayaw mong maglakad sa liwanag, lalakad ka sa dilim. Amen? Kung ayaw mong maging matuwid, lalakad ka sa masama. Tama? 'Di ba? Kung ayaw mong mapunta sa langit, pupunta ka sa impyerno. Speak life. Choose life. Sabi ng Lord, choose life. Kasi ang way, ang life, and ang truth is nasa Diyos. Kung ayaw mo mabuhay sa katotohanan, nasa kasinungalingan ka. Simple lang ang buhay. Huwag nating pahirapan. Kasi sabi nga ng Lord, hindi na kita ginawang kaaway, kaibigan na kita ngayon. 'Di ba? Kaya hindi na siya namumuhi sa atin, kaibigan na niya tayo, nilantad niya na lahat ng bagay. 'Di ba? Sabi niya, God and prayer should be together. Ang prayer at ang salita at ang Diyos ay dapat together, yan laging magkasama. No po? Kaya nga pag nagdadasal ka, hindi niya ba? Lord, you said in your word that nothing is impossible to you. 'Di ba? 'Di ba pag nagdadasal ka, you are declaring the word of God? 'Di ba?
Lord, you are a great healer. Lord, you are able. That is the word of God. Di ba? Kapag ini-speak yan ng salita mo, you are declaring the word. Di ba? Kaya ang Lord, ang word, at ang prayer, you cannot separate. You cannot separate. Lord, you are life. You are way. Amen? Kaya yung mga tao na nagagalit sa word of God at sinasabing prayer lang, word of God, no! It is not. Sabi ng Diyos, no? As Lord says, you cannot separate prayer to the word. Your prayer will be more powerful. Hindi naman powerful ang prayer natin kung walang in Jesus name. Hindi naman powerful ang prayer mo kung walang word of God. Your prayer nagiging powerful because of the word of God and the name of the Lord. So how can you separate your prayer? Subukan nyo magdasal ng walang Jesus name. Do you think powerful yung prayer nyo? No. Prayer lang yan. Panalangin lang yan. Pero ang tanong, to whom? Sino ang tinatawag mo? Maraming Diyos, Diyosan, sabi nga niya dito sa word. Di ba? Lumayo na kayo sa Diyos, Diyosan ninyo. Sabi niya nga, di ba? Oh, drawn away, sabi niya sa 17, and worship other God. Di ba? Wag niyo nang ilapit yung mga sarili ninyo sa mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, ano ba yung mga ginodiyos mo? Di ba po? Kaya sabi niya dito, see. Di ba? Sabi niya sa 15, see, I have set before you today. Bago ka ngayon mapunta sa 2024, sinet ka na niya ng 2023. Hinanda ka na niya ng 2023. Amen? And God always says, you are not living by the bread only. You are living by my word. Diba? Nabubuhay ka sa salita ng Diyos, hindi sa tinapay lamang. Subukan mong kumain ng kumain, patay ka sa susunod. Diba? Kaya nga sabi natin sa pasasalamat kanina, balanse ang Diyos. Subukan mo lumamon ng lumamon. Diba? Kain ka lang ng kain, wala kang salita ng Diyos. Hindi, huwag kayong magtataka. You will die soon. You will die soon. Kaya nga sabi ng Lord, choose life, anak. Choose life. Diba? Bakit? Ang Diyos ba ang mamimili para sa buhay mo, Ate Nina? Ang Diyos ba ang mamimili para sa buhay mo, Ate Favorine? God gave us the free will to choose life. Diba? And it's close to you. This is the life. Diba? The word is the life. The word is the way. The word is the truth. Choose life, sabi ng Lord. It is closer to you. Amen? Kaya, alam niyo po sabi niya, it takes grace to discipline you. Kailangan kang humingi ng kagandahang loob lagi sa Diyos para disiplinahin mo yung sarili mo. Bakit? Kasi Ate Pabrin, wala kang disiplina. Amen? Kasi apart from the Holy Spirit, Kuya Rico, wala kang disiplina. Diba? Even Pastor Art, wala namang disiplina sa Pastor Art apart from the Holy Spirit. Dahil sabi ng Diyos, apart from me, you are nothing. Amen? You cannot separate God the Father to God the Son. You cannot separate God the Son to the God the Holy Spirit. They are three. They are one. Diba? 3 person in one. Amen? You cannot separate word to your prayer. And you cannot separate worship to your prayer. Awitan mo ng salmo ang Panginoon habang nananalangin ka. There is power in worship. There is power because worship is prayer, praises, and worship. Amen? Kaya nga, it is 3 in 1. Yes? Diba? Tingnan mo si David, diba? This is the reason why he become closer to God. He is the only man na naging closer sa Lord. Yes, may mga righteous. Abraham is a righteous man. Job is a righteous man. But why David called, diba? The man of God. Diba? Closer to the man heart. Diba? Sa God heart pala. Diba? Bakit? Kasi nalalambing niya si Lord sa pamamagitan ng awit. Kaya wag niyo minamaliit ang awit. Kasi kalakip ng awitin ang inyong mga panalangin. Kalakip ng awitin. Don't you, hindi niyo ba na-experience yung habang naliligo ka, you are my God, you are my Lord, you are my Savior, my Redeemer, you're my life, you are my God,
You are my lead. You are my Father and my friend, my helper. Yung umaawit ka, yung nakakagawa ka ng mga kanta through your mind. Di ba? Di ba? That, yun yung tinuturo ng Lord sa mouth mo. You just need to speak out. Kasi kapag hindi mo kilala ang sarili mo sa harap ng Diyos, mahihirapan kang maniwala. Mahirapan kang maniwala na totoo ang Diyos. Kaya, kailangan mong maging habit yung prayer mo kasi the more kang nag-i-spend ng more time, ang taong nag-i-spend ng more time sa prayer at word malayo sa tukso. Pero subukan nyo, lagi kayo sa social media, lagi kayo sa mga friends ninyo. Diba? Kaya nga sabi ng Lord, surround yourself sa mga tao na magbibigay sa'yo ng kalakasan, laging magpapaalala sa'yo. Diba? Tingnan mo, yung mga lumalayo sa mga kapwa mo Kristiyano, saan kayo natatagpuan? Hindi nyo namamalayan, may boyfriend na kayo sa online. Hindi nyo namamalayan, di ba? Iba na pala yung ginagawa mo, di ka na naka-align sa word. Bakit? Nilayo mo yung sarili mo eh. Bakit? Wala ka kasing disiplina. Hallelujah. I won't say sorry po sa lahat ng tatamaan. Ang tatamaan babaguhin lahat tayo. Na baguhin tayo ng Diyos this 2024. Amen? Diba? Choose life. Laging sinasabi ng Lord, choose life. It take grace. No, humingi tayo ng kagandahang loob para madisiplina tayo ng Panginoon. Be prayerful. Magkaroon tayo ng wordful individual, sabi niya. Kailangan kang mabuhay sa salita. Kasi kung hindi ka nabubuhay sa salita, mabubuhay ka sa kasalanan. Kung di ka nabubuhay sa salita, mabubuhay ka sa kadiliman. Kung di ka nabubuhay sa salita, mabubuhay ka sa self-righteous mo. 'Di ba? Mawawalan ka ng correction, mawawalan ka ng comforter, mawawalan ka ng kaibigan, mawawalan ka ng leading kung wala ka sa Word of God. Because Word itself is Lord. Kaya kung tamad ka at tamad ako na mag-aral at magsulat ng aking devotion araw-araw, 'di ba? Wala akong disiplina na ilapit yung sarili ko sa Panginoon. Kaya maging prayerful po tayo, no? Mahalaga ang oras. Sabi niya, pwedeng nawala sa'yo lahat ngayon, 2023. Name it. I-name mo lahat ng nawalang bagay sa'yo. Sabihin mo yung mga bagay na nawala sa'yo. Boyfriend ba yan? Bagay ba yan? Pera ba yan? Amen? Relasyon ba yan? Kaibigan ba yan? Amen? Utang ba yan? Name it kung ano yung nawala sa'yo. Alam ng Diyos na hindi yan convenient. Trabaho, alam ng Diyos na hindi yan magaan, hindi yan madali. Kalusugan, physical, alam ng Diyos na hindi yan madali. Sabi nga niya, but it takes time. It's everything na nawala sa'yo, it takes time, sabi niya, para ibalik sa'yo ng Lord. Pero alam niyo kung anong pinakamasaklap, sabi ng Panginoon? Lahat ng bagay na nawala sa'yo, sabihin mo sa Panginoon. Ako po nung nagdasal ako, sabi ko nga sa inyo, ginanyan ko yung kamay ko, Lord, this 2024, habang nakaluhod ako, ito na po yung aking kalusugan, ito po yung aking kayamanan, kahit di ko nakikita. Kasi faith is hindi sa bagay na nakikita, kundi bagay na pinapaniwalaan mo. Lord, this is my life. Ito po yung aking magulang, ito po yung pamilya ko, ito yung trabaho ko, ito yung asawa ko, anak ko, diba? Ito po lahat. Lord, sa'yo na. Kasi alam ko na mas may mahigit kang plano sa buhay ko kaysa sa plano ko. Lahat ng plano ko noon, lahat failed ako. Pero kung alam kong ikaw ang magpaplano, bagamat hindi ko naiintindihan, alam kong mabuti ka kasi alam kong tapat ka. It is faith. It takes faith. Diba? Lahat ng bagay na nawala sa akin, alam kong ibabalik mo. Pero sabi ng Lord, mag-ingat kayo. Baka oras nyo ang mawala. Type amen po. Mag-ingat ka. Lahat ng bagay na pwedeng mawala sa'yo, pwedeng ibalik ng Diyos. Si Job, nawalan siya ng 24 hours. Nawalang anak, walang kayamanan. Diba? Even ang kalusugan niya, sinubok ng Diyos. Nag-quit ba siya? Job is not a quitter. Amen? Walang anak ng Diyos na quitter. Diba? Kaya stop quitting. Diba? Stop quitting. Kailangan perseverance ang meron kayo. Kailangan patient. Kailangan love.
Di ba? Kailangan tuwing dumadaan kayo ng pagsubok, andun yung joy ninyo. Kasi makamtan nyo man lahat ng bagay ngayon. Paano kung wala ka na palang oras? Paano kung oras na yung tinanggal sa'yo? Mapapakinabangan mo pa ba lahat ng inabot mo? Katulad nung isang mayaman na binigay nga ng kayamanan, hindi niya alam kung saan niya ibabaon yung kayamanan. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Hangal. Bukas kukunin ko na yung buhay mo. Maging matalino ka. Choose life. Hindi lahat ng oras hawak mo at hindi mo hawak ang oras. That is the warning of God. Yes, pipitik ang 2024. Darating ang 2024. Kamusta ka, kapatid? Amen? Lahat ng bagay na nawala ng 2023, God can bring back to you. Pero paano kung oras na pala ang kulang ka na, wala ka na? Be wise. Mag-ingat ka sa pagdidesisyon mo. Mag-ingat ka sa i-declare mo. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Amen? Lahat ng bagay pwedeng ibalik sa'yo. Lahat ng nawala pwedeng ibalik sa'yo. Even in miracle way because He is a miracle God. Yung mga paralisado, sabi niya, kaya kong pagalingin. Yung mga bulag, kaya kong pakitain. Yung kulang ng karunungan, kaya kong bigyan. Yung kulang ng lakas, kaya kong bigyan ng lakas. Ask, knock, keep knocking, sabi ng Lord. Amen? That is the prayer who knock the kingdom of God, who knock the door of the heaven. That is your prayer, your communication sa Lord. That is the only way. And the only key is the Holy Spirit to lead you, to teach you, to guide you, to comfort you. The key is the Holy Spirit. Kung gusto mong makuha ang atensyon ng Diyos, ask. I am here, Lord. Use me. Use me. Yun yung sinabi ni Isaiah. Sabi rin ni Job, para hindi siya sumuko, galing ako sa alikabok. Babalik ako sa alikabok. Ang Diyos ang dakila. Ang galing sa langit ang dakila. Amen? I-absorb niyong lahat. Lahat ng maririnig niyo ngayong araw na to, ngayong gabi na to, ito yung maglilid sa inyo. Hindi aksidenteng wala yung iba dito. At hindi aksidente na nandito ka. Kasi kailangan natin to. Kailangan natin to ngayon. Ikaw at ako, kailangan natin to. Kaya, discipline will help you to have power. Discipline is power. Kapag may disiplina ka sa sarili mo, ibig sabihin, the Holy Spirit is in you. Because discipline is mark of the Holy Spirit fruit. Amen? Hindi ba? Ang disiplina ay marka ng Holy Spirit. Kaya kung may disiplina ka sa sarili mo, you have the Holy Spirit in you. Amen? Nasa'yo. Katabi mo ako, nasa loob mo ako. Sabi ng Diyos, di ba? Basahin nyo. Di ba? The word is in you. Very near you. Very near you. Bakit? Kasi kasama mo siya. Amen? Kaya sabi niya, habitual prayer and word. Tema, number 2, invest time, energy, and resources in your health. Amen? Invest time, energy, and resources in your health. Hindi pwede ring magkahiwalay ang time, amen, ang lakas, at resources ng health mo. Hindi pwedeng magkahiwalay yun. Amen? Your mental connected to your health. Tingnan mo, kapag ang dami mong iniisip, hindi ka rin malusog. Amen? Pag ang dami mong iniisip, feeling mo may sakit ka na rin sa puso. Amen ba? Kapag marami kang iniisip, hindi ka na rin makapagdesisyon ng tama. Your mental is connecting to your health. Subukan mong isipin na may sakit ka, lagi kang magkakasakit. This is powerful. Kaya nga sabi ng Lord, renew, renew, renew. Amen? This 2024, invest time, energy, and resources in your health. Hindi ka pwedeng puro spiritual. Tapos di ka na kumakain. Di ba? Mahalaga po. Protect your mind. Protect your body. Because your body is the temple of the Holy Spirit.
Amen? Hindi pwedeng lagi ka nasa ministry, tapos wala ka ng time, individual, di ba? Spend time to the Lord. Time. Invest time to Him. Invest the word devotion, di ba? Yung resources ng health mo, saan mo ini-spend? Yes, malakas ka, pero saan nauubos yung lakas mo? Sa pagchat-chat, sa pagsasayaw sa TikTok, sa Reels, di ba? Yes, walang masama na mag-spend ka ng time sa pamilya mo, pero kamusta yung spending time mo sa Lord? Sabi ng Diyos, kung mas mahal mo ko kaysa sa anak mo, kung mas mahal mo ang anak mo kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Kung mas mahal mo ang nanay mo kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. That is the word of God. Saan mo nilalagay yung iyong oras, yung iyong lakas, yung iyong resources? Amen? Choose life. Life will give you life because God is life. Choose the resources. Siya yung resources ng life. Kaya, ingatan mo daw yung mind mo, ingatan mo yung body mo. You always declare, I shall not die. Hindi tayo mamamatay. Diba? We shall not die. Because ang Diyos natin ay buhay. The Word is a living Word. Diba? Buhay ang Diyos. Nagkatawan. Diba? Buhay ang mga pangako ng Diyos. Diba? Kaya, sabi pala ng Lord, kapag hindi mo daw ininvest ang time mo ng matalino this 2024 at hindi mo ininvest ng matalino ang energy mo this 2024 at hindi mo ininvest ng matalino ang iyong resources ng iyong health this 2024, your carelessness will kill you. Tandaan niyo po yan. Ang pagpapabaya ninyo sa katawan ninyo will kill you. Choose life. Maging matalino po kayo. Kapag pinabayaan nyo yung way nyo ng pagkain, di ba? Magkakaroon ka ng sakit. Di ba? Kapag pinabayaan mo at wala kang disiplina sa pagkain mo, madi-discourage ka na lang, isang araw nasa ospital ka na. Hindi po tayo pwedeng puro spiritual. Hindi ganun ang sabi ng Lord. Ang sabi niya sa Matthew 4:4, ang tao hindi nabubuhay sa bread lamang, di ba? Kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig niya. Hindi ka pwedeng puro spiritual, Ate Nina. Di ba? Kailangan mong alagaan yung sarili mo. Hinimatay ka na nga kahapon. Ay, okay lang, Lord. Sa mga latay mo, pinagaling mo ako. Kinabukasan, hinimatay ka ulit. Lord, sinabi mo sa salita, sa mga latay mo, namatay. Kapatid, that is the warning. Kailangan mo magpa-check up. Diba? Kung walang dahilan ng mga doktor, bakit pa may doktor? Diba? Kung walang kabuluhan ng mga bumbero, ba't may bumbero? Ibig sabihin may sunog. Amen? Bakit may pulis? Ibig sabihin may mananakit. Kailangan ng kapayapaan. Kailangan na may ruler dito sa mundong ito. Bakit may nurses? Kasi may tutulungan na pasyente. Kaya may ospital kasi may magkakasakit. Dalawang klaseng sakit. Spiritual at physical. Choose life. Maging balanse ka sa buhay mo. Hinimatay ka na nga 2 beses sa mga lakay mo, Panginoon. Hindi ganun. Diba? Kaya nga ang tao napapahamak daw sa kakulangan ng karunungan. Hindi ka pwedeng puro wisdom. Amen? Hindi ka pwedeng puro talino. May talino at wisdom ka, hindi mo naman alam gamitin. Kasi wala kang kaunawaan. Amen? Diba? Wisdom, knowledge, understanding, lagi magkasama. Parang Trinity nga po yan. Diba? Parang Trinity yan. Di mo pwedeng paghiwa-hiwalayin yan. Puro knowledge ka nga, knowledgeable ka naman. Diba? Hindi pwedeng puro knowledge. Kailangan may wisdom. Diba? Bakit kailangan ng wisdom? Bakit kailangan ng kaunawaan? Pag sinabi ba ng salita, yes, we're living by the word. Sabi naman dito di ba? You are closer to the word, you are closer to God. Pero paano pag sinabi ng salita ng Diyos, lalo na yung sinabi sa Roma, di ba? Ang bibig ng tao, anong sabi? Ay parang libingan. Paano kung wala kang understanding? Pag namatay ba'y tao, isasalaksak mo yung, dito'y kamay. Sabi ng Bible, sabi ng salita dito, libingan daw ang bibig ng tao. Ilagay mo na yan. Gawin mo libingan yung bibig ni nanay. Ganun ba? Di ba? Gawin mo libingan yung bibig ni Ate Pabrin. Kasi sabi dito sa Bible, sabi, ang bibig daw ng tao ay libingan. Di ba? Ganun ba?
Diba? Common sense. Common sense. Sometimes the word use common sense. Understanding. Kaya tayo napapahamak. Hindi porke sinabi na libingan, yung bibig mo, pag namatay yung nanay mo, pag namatay yung tatay mo, dyan mo ilalagay sa bibig mo. Hindi ganon. You have to know. You have to have knowledge and wisdom. Hingin mo sa Lord. Kung kulang ka ng karunungan, hingin mo. Hindi madamot ang Diyos. Hindi siya katulad ng tao na nanunumbat. Amen? Kung di ka makapag-desisyon, hingin mo sa Panginoon. He can talk to you. Through the word, through the dream, through the vision, through discernment. Sometimes you always focus sa problema. Iisang problema mo lang, nakatutok ka na. Hindi mo nakita yung mga grace ng Lord? It take grace to determine, to choose. Diba? Minsan, ito lang yung problema, pero ito yung pagpapala. Pero mas nakita mo yung pinakamaliit, yung problema lang. Pero ito yung pagpapala sa'yo, ang dami oh. Diba? Tapos mabaliw-baliw ka na sa gabi, kakaisip. Diba? Naging unhealthy ka na because of your mental. Diba? Hindi mo na napabayaan mo na yung mental mo. You can die sa careless eating mo. Diba? Kailangan mag-isip ka rin. Alam mo na ngang may diabetes ka, kain ka pa ng kain ng matamis. Alam mo na nga high blood ka, kain ka pa ng kain ng mamantika. Kahit mahal ka ng Diyos, dahil sa carelessness mo, you will die. Bakit? Wala kang disiplina. Diba? Choose life, sabi ng Lord. Pag sinabi ng choose life, marunong ka rin makinig. Sabi nga, matalino ang taong nakikinig sa payo ng iba. Ang matalinong tao, marunong makinig. Ang matalinong tao nagpapasalamat pag pinagsasabihan, hindi yung, alam ko na yan, alam ko na yan. Mangmang po yung mga taong ganun. It is written sa Proverbs. It is written. Kaya this 2024, kill your pride. Patayin niyo yung mga pride po. Hindi yan kailangan at hindi yan galing sa Diyos. Yung mga ego ninyo, di ba? Yung mga ego po, no? Yung mga impatient, hindi yan galing sa Lord. Di ba? At kung ikaw ay nagpupunta sa doktor, at least once a year, it is normal. Walang problema doon. Walang problema na magpa-check up tayo. We need check up. Even our spiritual, we need spiritual check up. We need to evaluate our life spiritually, and we need to evaluate our life physically. We have to balance. Hindi dahil nagpapa-check up ka, lagi kang may sakit. You have to make sure that you are healthy. Bakit may na-provide ang mundong ito ng vitamins kung ibaon mo lang sa lupa? Bakit yung ibang tao gumagasa sa vitamins, di ba? The wisdom is from the Lord because we need vitamins. Kailangan natin ng vitamina sa katawan. Hindi yan nilikha, hindi yan pinrovide ng Lord sa mindset ng tao nang walang dahilan. God knows the purpose of everything. Amen? Diba? Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Be mindful. Diba? Kayo din po, huwag kayong careless. Kaya tayo nagiging powerless kasi tayo careless. Amen? Hingin natin yung discernment lagi sa Lord. Diba po? Walang masama na magpa-doktor po tayo, no? It's life. Diba? It's life. And it give us peace. Diba? Alam mo na nga sumasakit yung batok mo, tinitiis mo pa, mamaya inatake ka na, bigla ka na lang namatay, wala kang kaalam-alam. Diba? Kailangan alam mo yung oras. Everything has a timing, sabi ng Lord. Diba? Hindi ka laging may pera. May time na kailangan mo magtiis kasi wala kang pera. Sometimes you have to be contented. Diba? Sumasakit na, naninikip na yung dibdib mo, okay lang. Diba? Hindi naman pwedeng, yes, it's okay na dasal ka ng dasal, but kapatid, this is the life. If you want peace in your life, you have to be responsible din. Tapos, pag nagkasakit tayo, sisisihin natin sa Diyos? Diba, binigyan ka naman ng mga sign ng Diyos? Ba't di ka nagpa-doktor? Sino may kasalanan? Ang Diyos pa rin ba? Diba? Huwag naman pong ganon. Huwag ganon. Diba? Hindi yun niloloob ng Lord. That is not the way of God. Maging matalino ka rin. Diba? Matalino ang Diyos, mabuti ang Diyos, maawain ang Diyos, mahabagin ang Diyos. Pero kapatid, kailangan mo rin ng disiplina sa sarili mo. Hindi ka naman robot eh. Hindi naman tayo nilikha ng Lord. We have the liberty. Diba?
May kalayaan tayo na paniwalaan yung mga bagay na gusto nating paniwalaan. This 2024, you have the liberty to believe because where the Spirit of the Lord, there is liberty, there is freedom. So what's wrong? Anong problema mo, kapatid? 'Di ba? Baka ikaw ang may problema sa sarili mo kung bakit hanggang diyan ka lang. Amen? Ang kakulangan ng karunungan ang nagpapahamak sa tao, sa maraming tao. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya maging matiisin po tayo. Sabi niya dito, be patient for your growth. Maging matiisin ka. Kung wala kang pagtitiis, at hindi mo kayang pagtiisan yung mga tao sa paligid mo, 'di ba? That's not Christ-like. Kasi si Lord pinakisamahan niya. Even mga foolish people, even tayo, even mga makasalanan, pinakasamahan ng Panginoon. 'Di ba? Sabi nga dito, huwag kang mamatay because of your foolishness. Because of your wickedness. 'Di ba? Because of your lack of knowledge. 'Di ba? Pag tinagalog ko 'yon, ano ba? Foolishness, katangahan, kabobohan, kahangalan, tama ba? Ang sakit, 'di ba? Huwag kang mamatay ng katangahan, kabobohan, kahangalan. That is the word of God. Don't be wicked. Tingnan niyo yung salita ng wicked sa Tagalog. Don't be fool. 'Di ba? Ayaw marinig ng ibang tao yung mga ganitong preaching? 'Di ba? Mamamatay ka pag ayaw mo marinig yung ganitong preaching. Pag ayaw mong magpatuwid sa Diyos, mamamatay ka kaagad. Bakit? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kahangalan. O sige, kung ayaw ng katangahan. Yan ang salita, biblically, gusto nyo, kahangalan. 'Di ba? 'Di ba? Kasi maraming tao, hindi yan biblically, hindi yan yung word na biblically. Then, describe what is biblically. Describe what is faithfulness. 'Di ba? I-describe ninyo kung anong faithfulness. Faithful naman ako sa pag-awit sa Diyos. Kamusta yung ibang bagay? Amen? 'Di ba? Faithful ba yung nagsiserve naman ako sa Lord, umaawit naman ako, pero nakakabit ako sa asawa ng may asawa. Pero leader ako. 'Di ba? Can you determine what is faithfulness? 'Di ba? Describe what is faithfulness. Sabi ng Lord, all your heart, all your soul, all your mind is mine. Sabi ng Lord, is mine. Amen? Sabihin yung sinungaling ang Diyos. Hindi. Ikaw at ako ang sinungaling. Sabihin mong sinungaling ang tao at totoo ang Diyos. Sabi ng salita ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga sabi nga, baka ang nakakaalam na lang ng kasalanan natin, alam na ng buong mundo ang kasalanan natin, alam na ng mga tao sa paligid natin ang kasalanan natin, alam mo ang kasalanan mo, alam mo ang kasalanan mo. 'Di ba? Walang hidden spot. 'Di ba? Baka naman nagkakasala ka na lang, 'di ba? Nagkakasala ka na, hindi mo pa alam. Or pinapaniwalaan mo na lang sarili mo na hindi ka nagkakasala. 'Di ba? There is no hidden spot. There is no hidden sin. Lahat ay lantad. Sabi nga sa Hebreo ang lahat ay nakatingin sa'yo. Akala nyo ba, mga tao lang sa paligid ang nakatingin sa inyo? Kapag binabasa daw natin ang salita ni Pablo, sinulat ni Pedro, sinulat ni Job, sinulat ni Moises, even sila nanonood sa inyo sa kalangitan. Do you believe? You can believe. You cannot believe. It's up to you. 'Di ba? Maniwala ka't hindi. Si Abraham nga nakasama ni Lazaro Do you think Abraham is not in heaven? It is written, he is in heaven. 'Di ba? Do you think hindi niya pinapanood kung paano kayo nagsasakripisyo? Love is sacrifice. 'Di ba? Take responsibilities. Kasi walang mga anak ng Diyos na irresponsable. Amen? Lahat ng hindi nakinig sa instruction ng Diyos namatay. Tama ba? Tama ba? 'Di ba? Do you think you are exempted? Hindi lang nakinig, in-instruct lang, nabulungan mo yung sabihan mo, speak to the rock, sabi hinampas. Hindi nakarating sa promised land. But he is faithful. Kaya lang hindi nakinig sa isang instruction, namatay. Kamusta ka, kapatid? Ilang instruction na ng Diyos ang di mo pinapakinggan? Do you think you're exempted to die? Because of your carelessness? Be mindful.
Your mentality is connecting to your health. And your resources is connecting to your life. Ako ang Diyos na nagpapayaman at nagpapahirap, sabi ng Panginoon. Ako rin ang Diyos na nagbibigay ng buhay at bumabawi ng buhay. Kanino ka humihingi? Choose life. Choose life. Kung maraming nawala sa'yo ngayon, believe it or not, in 2024, declare. Diba? Declare. Take responsibility. Pangatlo po, take the time to build quality relationship and connect existing relationship. Connect to existing relationship. Yung mga ano ba yung mga relasyon nyo na dapat nag-e-exist? Yung relasyon nyo sa mga pastors ninyo, sa mga mentors ninyo, especially sa magulang ninyo. Diba? Build a quality relationship. Hindi kailangan ng quantity dito para miyan na ministry. Sa ministry, hindi ganun. Diba? Hindi ganun. That is not the way of the Lord. The way of the Lord, even mag-isa mo lang. Diba? Even mag-isa mo lang. 8 nga iniligtas eh. Diba? Sa barko ni Noah. Do you think? Hindi ko pang hihinayangan, sabi ng Panginoon. Ang maraming tao kung lahat naman ay kambing. Believe me or not. Hindi pang hihinayangan ng Lord. 120 years naghintay ang Diyos. Oras. Oras ng Diyos ang mahalaga, hindi oras mo. Believe me or not. You just know and just need to be wise saan mo ini-spend ang resources ng oras mo. Where is the quality of your service? Kung kaya mo maging kalidad, di ba? Ang pagsiservisyo mo diyan ngayon sa ibang bansa. Nung nasa Pilipinas ka, di ba? Bara ka magtrabaho, di ba? Nung nagpunta ka sa ibang bansa, kaya mo palang bigyan ng kalidad yung pagsiserve. Di ba? Kaya mo palang bigyan ng quality yung pagsiserve mo. Why not to the Lord? Kaya mo palang mag-increase. Di ba? Yung spending time ng prayer mo nung may problema ka, grabe, buong 24 hours, nagdadasal ka, kaya mo pala yun? Hallelujah! Pero bakit nung sumasagana ka ng resources mo, ni hindi mo man lang maalala magpasalamat sa Diyos? Amen? Pero nung may problema ka, kulang na lang pati uhog mo, pati sipon mo, laway mo, luha mo, di ba? Nagsasama-sama na. Dahil sa pag-iyak mo sa Diyos, pwede naman pala. Sabi ng Panginoon, huwag mong antayin na pahigain kita sa banig bago mo ako maalala. Amen? Huwag mong hintayin na bigyan kita ng kasakitan bago mo ako maalala. Choose life. Choose life. Diba? Diba? Hindi yung mga tao mo, hindi mga tao sa paligid mo ang nagbigay ng lahat ng yan. Ang Diyos ang nagtalaga, even the authority, power, nakikita at hindi, that is the Lord. Amen po ba? Colossians 1:16. Basahin niyo po. Diba? Sino man yung mga amo mo, ang Diyos ang nagtalaga niyan. Amen? Pabasa nga po, Colossians 1:16. Mali ba ako? Amen? Meron po ba? Okay, sige po. Kung di nyo makita, ako po magbabasa, no? Colossians 1. Amen po. Sige po. Ayan, Colossus 1:16. Sorry po, nag-open ako ng ano. Sabi po dito, Colossus 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Amen. Praise the Lord. May exempted ba? Bakit ikaw may ine-exempted ka? Pwera ito, Lord. Pwera ito, Lord. No. All. Lahat nilikha niya. Even amo mo ngayon, sa Diyos galing yan. Even trabaho mo ngayon, sa Diyos galing yan. Nakikita at hindi, sa Diyos galing yan. Amen?
Kung may sakit ka ngayon, pinahintulutan niya yan. Believe me or not, pinahintulutan ng Panginoon. Minsan kapabayaan mo. Amen po ba? Di ba? Even magulang mo, hindi ikaw namili niyan, kapatid. Anak mo, hindi ka namili niyan. Nasa sinapupunan pa lang yan. Lalaki, anak ko. Kailangan lalaki to. Hindi ikaw ang gumawa nun. Hindi rin ikaw ang namili ng pamilya mo. Hindi rin ikaw namili ng magulang mo. Honor them. Honor them. Diba? Honor them. Sabi ng Panginoon, no? You can take all the respect you want sa buhay mo. Ikaw at ako. You can take all the respect you want in your life. But don't take the honor. Don't take the glory. Don't take the praises. Amen? Hindi ikaw. Hindi ikaw ang tatanggap ng glorification. You can respect your body, yes. It is given. Diba? Kailangan kasi sinong re-respeto ng sarili mong katawan kung hindi ikaw? Si Kuya Rico ang re-respeto ng katawan mo? Katawan mo yan? Diba? No. You are responsible. Take the responsibility this 2024. Diba? Hindi ka lang tumatanggap. Kailangan nag-give ka rin. Give time. Diba? Give time. Diba? Yung intimacy mo, mag-build ka ng quality, ng pundasyon ng pananampalataya. Diba? Ang dami ng pinakita sa ng Diyos sa buhay mo. Saang parte ka pinabayaan ng Diyos? O should I say, saang parte ka nagpabaya sa Diyos? Saang parte? Sino ang totoong nagpabaya? Ikaw o ang Diyos? Sino ang totoong nagkulang? Ikaw o ang Diyos? Sino ang totoong nagpabaya ng kalidad ng paglilingkod? Ikaw ba? O ang Diyos? Diba? What is the right question? Saan yung right question doon? Diba? Tayo. Take the responsibility. Don't be careless. Choose life. Diba? Sabi niya, ang lapit na sa inyo ng salita. Alam niyo ang totoo at tama? Alam niyo ang mabuti at hindi? Pero sino ba ang namili? Sino ba ang nadesisyon? Amen? Kaya this 2024, choose life. Sabi ng Lord, no, kulang na lang sabi niya, choose me. That is the conclusion, I think. Right? Diba? Kung may sakit ka ngayon, speak life. Kung wala kang anak, katulad ko, I speak life. Diba? I speak life to my womb. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Diba? Ang Diyos ang nagbibigay. Hallelujah. Kaya learn how to walk in good, not in bad. Diba? May mga tao na magtuturo sa'yo maglakad, diba? Para sa spiritual mong buhay. Pahalagahan mo sila. I-honor mo sila. Magpaturo ka sa kanila. Kung paanong lumapit sa Panginoon. Dahil, yun yung pag-ibig ng Diyos eh. Diba? Love is a command. Sabi niya, but select with wisdom. Love is a command, but select with wisdom. Diba? Ang pag-ibig ay utos. Diba? Mahalin ninyo ang Diyos, mahalin ninyo ang kapwa. It is a command. Pero lagyan mo ng wisdom. Diba? Hindi mo na pwedeng mahalin yung asawa ng ibang tao. Yes, love is love. Pero pag alam mo may asawa na, huwag mo na agawin. Ate Eleonora. Ha? Pag alam mo may pamilya na yon, yes, love is love. Sabi ng Lord. Diba? Pero huwag mo nang agawin, Kuya James. May asawa na. No? Diba? Huwag ganon. Put wisdom. Love is a command, but with wisdom. Amen? Hallelujah. Glory be to God. Salamat po sa Diyos. Sa wisdom. Sa mga magulang naman, parents, help your kids. Help your kids. Watch them. Sa mga single mom, watch them. Diba? Tingnan niyo yung mga bagay na nakaka-bad influence sa kanila. Huwag niyo silang pinapabayaan. Kasi balang araw mahihirapan na kayong putulin yung kanilang mga sungay. Kasi pinabayaan mo sila sa naging habit nila. Okay lang manood ka ng ganyan. Sige, okay lang anak. Hindi.
You are responsible as a parent. Diba? Teach them. Sabi nga ng Diyos, hindi mamamatay ang mga anak natin sa pagpalo daw sa kanila. Diba? You are responsible as a parent. Yes, hindi mo pinili ang iyong mga anak. Pero you have to have good influence sa kanila to teach them. Teach your children, sabi ng Lord. This 2024, wag mo na lang silang hahayaan na napapariwara. Diba? Alamin mo kung sino yung mga kaibigan nila. Kilalanin mo. Kilalanin mo sila. Ano yung mga habit nila? Anong ginagawa nila? Kung ikaw ay OFW. Diba? Gabayan mo sila. You must be aware. Diba? Pwede ba? Sabi ng Panginoon na lahat ng tao sa bahay mo pinapapasok mo? Pwede ba ganon? Ha? Isipin niyo pong mabuti. Ito yung karunungan na binibigay ng Diyos. Lahat ba ng tao welcome sa bahay ninyo? Diba? Yes. Love is a command. But have wisdom. Hindi lahat ng tao papapasukin mo sa tahanan mo. Hindi lahat ng kaibigan tatanggapin mo. Sabi nga ng Lord, makisama ka sa mga tao, 'di ba? Na magtuturo sa iyo, hindi magpapalayo sa iyo. 'Di ba? Do not sit, stand. 'Di ba? Sabi niya sa mga taong masasama. Love is a command, but be wise. Don't be wicked and be a foolish people. 'Di ba? Stand in integrity. Hindi mo pwedeng papasukin na magnanakaw sa bahay mo. Kaya kailangan kang maging handa. There is always temptation. Diba? Pero hindi ka laging matitempt kung binabantayan mo yung tahanan mo. Iniingatan mo yung anointing mo. Iniingatan mo yung boundary mo. Stand in integrity with or without people na nakakakita sa'yo. There is a big CCTV. Diba? May big na CCTV ang Lord. Amen? Live in peace. Mamuhay ka sa kapayapaan as a sign of respect. Your tomorrow. Mabuhay ka sa kapayapaan. 'Di ba? Ngayong 2024, live with peace. Huwag mo na isama yung buhay mo sa magugulong tao kasi I give you peace, sabi ng Lord. Peace be with you. 'Di ba? Sabi ni Jesus, peace be with you. 'Di ba? Bigyan mo ng kapayapaan yung sarili mo kasi kung bibigyan mo ng kapayapaan ng sarili mo ngayon ng last day ng 2023, papasok ang 2024 with peace. Amen. Amen? 'Di ba? Love and rejoice. Hallelujah. 'Di ba? Kailangan your yesterday is different today, tama ba? Yung yesterday dun na yun. Ibahin mo naman yung tomorrow mo. 'Di ba? Ngayong last day ng 2023, make a difference. 'Di ba? Choose life. Ibahin mo naman yung 2024. 'Di ba? Hindi ka mamamatay kung ika-cut off mo yung ibang tao na hindi nakakatulong sa pag-grow mo. Amen po ba? Hindi ka mamamatay kung iiwan mo yung mga taong nakakasama at nakaka-impluwensya sa'yo. Hindi masamang ingatan mo ang iyong boundary ng mga kaibigan. You will never die to cut off people. Yes, nakisama si Jesus sa ibang tao, pero Jesus leave them. Even mga pinagaling niya, iniiwan nga rin niya kahit gustong sumama sa kanya, di ba? Kapatid, be wise. Love is a command, but put wisdom. Mahal mo sila, pero hindi kailangan lagi mo silang kasama. You will never die to cut off people na hindi nakakatulong sa pag-grow mo closer to the Lord. Amen? It won't kill you. It won't kill you. Amen? Kung alam mo na hindi sila makakatulong, choose your tomorrow with peace. It doesn't mean na lumayo ka sa kanila, hindi mo sila mahal. Ibig mo bang sabihin yung pinagaling ni Lord na sinaliban ng masamang espiritu, di ba? Nung sasakay na siya sa bangka, Panginoon, sasama ako sa'yo. Sabi ng Diyos no, ipahayag mo yung ginawa ko sa'yo. Sabi ng Lord, tama ba? Di ba? Ipahayag mo yung ginawa kong himala sa'yo. Yung Samaritano, di ba? Yung mga ngalon niya na 5 ang asawa. Nung umalis naman si Lord doon sa Samaritan, hindi naman niya sinama yung Samaritan niya. Amen? Iniwan niya din doon sa lugar na yun.
At doon siya nagministeryo. Diba? Kapatid, you have to have knowledge, wisdom, and understanding. Don't believe sa opinion ng ibang tao. Believe in the God words. You are not living by the opinion of other. You are living by the word of God that come from His mouth. Amen? Diba? Kaya separate. I-separate niyo po yung destiny ninyo. Kung alam niyo na hindi to valuable sa sarili ninyo, this 2024, bawasan ang kaibigan na hindi masyadong nakakatulong sa'yo sa pag-grow. Build your own empire. Amen? Kung may mga taong hindi naniniwala sa'yo, then dun ka sa mga taong naniniwala sa'yo. One day, they will understand you. They know when they know. They know when they experience. They know when they encounter God. You cannot please people. Please God. Amen? Hebreo 11:6. You cannot please people without faith. If you don't walk with faith, diba? How will you grow? Diba? Kaya mo nga sumakay ng eroplano na galing sa Middle East na pagdating na sabi mo sa sarili mo makakarating ako sa Pilipinas. Diba? Kahit mag-isa mo lang, ang sariling bagahe mo ang dala-dala mo. Amen? Diba? Dala mo si Jesus. Diba? Huwag kang mamuhay. Diba? You are in the Word. The Word is closer to you. Kung gaano ka ka-confident na nagbabiyahe sa eroplano nang mag-isa kasama yung bagahe mo. Live by faith. Walk by faith. Stand by faith. Even you're the only one who stand. Kahit mag-isa mo na lang na nakatayo. Diba? I-remove mo yung mga tao na yon and rearrange mo yung schedule mo. I-rearrange mo yung buhay mo. Love everybody, but not everybody is worth dying for. Amen? Love everybody, but not everybody is worth dying for. Even si Jesus namatay sa ating lahat. Pero kapatid, hindi lahat pinili ng Diyos. Hindi lahat pinili ng Diyos. Huwag mong isakripisyo yung bagay na yung buhay mo kung mapapahamak ka naman dahil sa kanila. At kung ikaw ang magpapahamak sa kanila, huwag kang careless. 'Di ba? Hindi lahat, 'di ba? Hindi lahat ng minamahal mo is worthy na mamatay para sa kanila. 'Di ba? Pare-pareho na tayong mapapahamak. 'Di ba? Amen. So purihin po ang Diyos invest in someone's life. 'Di ba? Pag hindi mo na, maghanap ka ulit ng bagong kaluluwa, mag-spend ka, 'di ba? I-spend mo 'yon. 'Di ba? Tsaka sabi dito, wag mo lang panoorin yung mga tao na bine-bless ka nila. Kapag kaya mo nang mag-bless sa kanila, i-bless mo din sila. Invest the quality relationship. 'Di ba? Kung dati, pinalaki ka ng nanay mo, inalagaan ka niya simula nung bata ka, then now it's your time. It's your turn to take care of them. They getting old. 'Di ba? Tumatanda na din sila. Kung paano ka sana nilang inalalaya nung bata ka, nung hindi ka pa marunong maglakad, ganun din sila. Ganun din sila. Kung hindi man sila nag-invest ng time sa'yo, kung naging masama man sila sa'yo, kung naranasan mo yung paggugulpi nila or panggagahasa nila, 'di ba? May mga ganun kasi, 'di ba? Pero honoring God kasi is sacrifice. When you honor them, you honor God. Kahit hindi sila naging mabuti sa'yo. 'Di ba? Kaya ganun. Kasi yung honoring parents po is may pangakong kalakip. 'Di ba? Kaya 'wag mo lang silang wino-watch na pinagpala ka nila. Give thanks to them kasi naging malakas ka naman dahil sa kanila, 'di ba? Hindi naman sila naging kahapahamakan mo lang. 'Di ba may mga mabubuti din silang ginawa sa'yo. Huwag mo ring nilalaro yung ibang tao. Dapat makita mo rin yung kahalagahan nila.
Relational relationship is valuable, sabi ng Panginoon. Kapag sila ay parent mo, 'di ba? Ibig sabihin pag relational yun talagang parent mo, anak mo, lola mo, 'di ba? 'Di ba? Pastor mo, mentor mo, 'di ba? They are valuable. Mahalaga sila. Amen? Pahalagahan mo yun. 'Di ba? I-appreciate mo sila, i-visit mo sila, pasalamatan mo sila, ipanalangin mo sila. Make a quality relationship this 2024. Bakit po? A good quality and a valuable quality relationship will bring you to heaven. Especially sa Panginoon. Your relationship this 2024. Kapag tama ang relasyon mo, tama ang pupuntahan mo. Pag tama ang binilt mo na quality, good things will come to you. Choose wisely. Amen? Amen po ba? Kaya nga, yan, mukhang mahaba na tayo. Ano po? Hallelujah. So, gusto nyo pa ba? Meron pa po tayong dalawa. May dalawa pa po. Ano? So, praise God, bilisan na lang natin. So, go for field. Sabi niya, go for and feel of your retreat. No? Yung number 4. Kailangan meron ka rin ng spending time na at least one day, no, na i-retreat mo this time, this 2024, na wala kang kakausapin, mag-spend ka lang sa oras mo sa Panginoon. Lord, ano ba yung mga bagay na ise-set apart ko? Ask God, di ba? Mag-spend ka ng oras sa Kanya. Magpasalamat ka sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Di ba? Personally, thanksgiving to the Lord. Magpasalamat ka na magpasalamat sa lahat ng bagay na binigay niya sa'yo this 2023. Pasalamatan mo, mag-take time ka to retreat ng sarili mo lang. Lord, salamat. Salamat, salamat, salamat. Pasalamatan mo lahat ng parte ng katawan mo na gumagalaw. Pasalamatan mo internal ng katawan mo. Pasalamatan mo yung pamilya mo, magulang mo, anak mo. Amen, mga kaibigan mo, mga pastor mo, mga mentor mo. Yung panahon na yon, yung oras na yon na nag-spend din ka sa Lord, di ba? Be honest to the Lord. Huwag ka na magsinungaling. Ibigay mo na lahat, di ba? Umiyak ka na doon, lahat. Mag-retreat ka ng sarili mo. Ibigay mo sa Kanya, ihain mo na sa Lord. Lord, eto na po, sa 2024, eto lahat, sinusurrender ko sa'yo. Maging honest ka sa Diyos. That way, magkakaroon ka daw ng spiritual growth. Hingin mo sa Kanya yung level ng mentality, 'di ba? Yung wholeness, yung destiny mo, 'di ba? Yung advancement, yung i-advance mo, Lord, ano ba'y gagawin ko? Hingin mo sa Kanya, that personal day mo. Na wala kang kakausapin na ibang tao kundi ang Diyos lang. Mag-retreat ka, magsarili kang retreat sa Diyos. Lahat, i-evaluate mo yung mga ano yung na-miss mo this 2023. Isulat mo. Diba, mag-spending time ka, Lord, ano ba yung kailangan kong gawin this 2024? Yung mga consequence mo ng 2023, wag mo nang dalhin sa magiging consequence mo sa 2024. Diba? Magkaroon ka ng appraisal and honest and sincere na pakikipag-usap sa Panginoon. Diba? Yung mga nawala sa'yo this 2023, i-declare mo. Huwag ka na maging careless this 2024. Bakit? It's only God you need. Hindi ibang mga tao. It's only God you need. God will bring you people. Ang Diyos na ang bahalang magbigay ng mga tao na magbe-bless sa'yo. Tutulong sa'yo. Kasi that is part of fellowship. Yung quality ng ating samahan. Yung quality ng ating pag-ibig sa isa't isa. Yung quality ng pagpapaalalahanan natin. But it's only God. 'Di ba? Na nagbibigay sa atin ng unity, ng pag-grow natin, ng pagbabago natin. It's only God. It's Jesus. Amen? Sa mga asawa, sa asawa natin, sa wife natin, sa children natin, this is time to take responsibility. 'Di ba? Huwag na nating hayaan. 'Di ba? Na mababad sila sa kasalanan katulad natin noon. Maging motivator tayo, 'di ba? Sa kanilang buhay. 'Di ba? Isipin mo kung 2023 tumulong ba ako sa tao? Sino ba yung mga tao na tulungan ko this 2023? Kung hindi naman, then be excellent in 2024. God is a helpful God. Hindi siya nanunumbat. Kahit gaano karami mga tinutulong niya, never siyang nanumbat. Kasi sino man yung tinulungan mo, God will give back to you. Hindi man yung taong tinulungan mo, meron at merong ibabalik sa'yo ang Panginoon. Amen? Kaya magkaroon ka ng structural advancement. 'Di ba? I-advance mo, 'di ba? Amen? Kasi sabi niya dito, ang tao, 'di ba? It's a man of God step up and improve.
ang anak ng Diyos, ang humahakbang papalapit sa Diyos. Kasi laging malapit ang Diyos eh. Andiyan na siya. Pero yung i-desire mo siya na mag-improve ka, it is you who decide. Di ba? Hindi ang Diyos. Yun ang laging gusto ng desire ng Diyos. Yun yung Diyos, yun yung gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos, na ma-desire tayo na maging matuwid, maging mabuti, maging totoo. Amen? Maging matagumpay. Hindi niya tayo nilikha na talunan. Di ba? From the beginning, He is the beginning and end. Ang Diyos ay mananagumpay. Di ba? Hindi tayo nandito kung hindi totoo ang buhay na walang hanggan. And then proclaim the goodness of God. Proclaim the life, 'di ba? Yung eternal life sa ibang tao. Kailangan po 'yun ang maibigay natin sa mga tao. Kaya kailangan nating i-declare po ang buhay. Amen. Kaya matuto po tayo magmalasakit sa mga soul ng ibang tao. Purihin po ang Panginoon. Ano po? And then, ayan. Then last po, share the love of Jesus to people around you. This 2024, share the love of Jesus around you. I-share mo yung pag-ibig ng Diyos. 'Di ba? Sa pamamagitan ng merong two-way na binigay ang Diyos. Preaching and giving. Preaching, 'di ba? Na hindi ka mahiya. 'Di ba? Hindi ibig sabihin preaching nagtuturo ka lang ng salita ng Diyos. Hindi ka nahihiyang ipakilala ang Diyos. 'Di ba? Sinashare mo siya, 'di ba? Giving what? Gospel, financial help. 'Di ba? Don't allow your way, sabi niya, your year ways without someone finding Jesus. Huwag kang papayag na matapos ang 2024 mo na walang makakatagpo at makakakilala ka sa Lord, na magkakaroon ng salvation. 'Di ba? Yun yung advice niya, yung giving, ano yung giving? Yung binibigay sa'yo na advice, listening, and counseling. Pahalagahan mo yun. Pahalagahan mo yung mga nagbibigay sa'yo ng advice, 'di ba? Ng counseling, ng giving, 'di ba? Yung Bible study, fellowship, yung oras mo na nakikinig sa kapwa mo sa may mga problema. Amen? Spending time to them. Make sure that you share the love of Jesus. 'Di ba? If they reject Jesus, it's fine. At least, you try. Amen? Everything you do, sabi niya, for Jesus will reward it. Lahat ng gagawin mo, no? Sabi niya doon, this life and destiny, not only giving, but loving. Tell them something about Jesus. This 2024. Kasi ang oras, nagtitik-tik-tik na. Dumadami na ang masama sa mundo. Help them in simple way to find Jesus. Huwag nating pahirapin. Huwag nating pahirapin yung sitwasyon. Ang pagtulong daw po hindi lang only giving money, but simply giving to someone. Diba? Give ng time, diba? Lalo na si Jesus, diba? Kailangan mo yun. Kailangan daw po ma-born again. Maraming tao because you save. Because you save, you need to save. Yun po ang sinasabi niya dito. Because God need laborer. Marami daw aanihin, pero kukunti ang manggagawa. Be the one. Be the one. This 2024, be the one. Discipleship. Find souls. Hindi find ng boyfriend. Find souls. Hayaan mo ang Diyos magbigay ng boyfriend sa'yo. Ngayon 2023, nakailang boyfriend ka ba? Papalit-palit ka na. Mahiya ka naman. Magsawa ka naman. Amen? Patawad po. Pero, take the quality of relationship. Diba? Huwag naman ganun. Sa loob ng 2023, nakailang boyfriend ka? Nakatagpo ka ba ng tama? Baka di ka makatagpo ng tama kasi yung quality ng relasyon mo sa kanya hindi pa tama. Amen? Kaya ka tinatamaan ngayon. Hallelujah. Salamat, Lord. Honor God. Honor God. Hindi puri gusto mo. It's not you anymore. It's about Him. It's 2024. It's about Jesus. It's not you. Diba? Di ka ba masaya na ang asawa mo si Lord? Hanap ka pa ng hanap ng boyfriend? Tatlo na nga yung anak mo? 4, 5, 6, 7. Diba?
Nabuhay nga sila nung wala kang boyfriend eh. Ba't di mo ba kayang buhayin? Sila ba ang source? No. Huwag ka magdepende sa iba. You only need Jesus. Diba? You only need Jesus. Hindi papalit-palit ka. It's not honoring God. Papalit-palit ng boyfriend? It's not honoring God. Believe me or not. Tanggapin mo to at hindi. It's not honoring God. I tell you. It's not honoring God. Hindi na-honor si Lord sa papalit-palit na boyfriend mo, papalit-palit na chatmate mo. Huwag kang hangal. Huwag kang hangal. Huwag kang foolish. Huwag kang wicked. Diba? Sabi niya dito, there is loving way about your life. Use your pain to have point of contact. Kung nasaktan ka, gamitin mo daw yan. Diba? Para magkaroon ka ng point of contact. Sino yun? Si Jesus. Kontakin mo si Jesus. Call her. Call him. Call him. Diba? There is a life. Sabi ng Lord, there is a life behind the grave. There is a life behind the grave. May buhay daw. May buhay behind the grave. The tomb, di ba? Wala na, di ba? Buhay ang Diyos natin. Kaya ikaw, buhayin mo din yung buhay mo. Hindi yung binuhay ka na ng Diyos, pinapatay mo pa rin yung buhay mo. Kaya ka laging heartbroken. Amen? Kasi binubuhay ka ng Diyos, pinipili mo pa rin yung kamatayan. God is life, way, and truth. Kaya wag mong niloloko yung sarili mo, Ate Pabring. Wag mong niloloko yung sarili mo, Ate Glyza, Ate Therese, Ate Eleonora, Beverly, Pastor Art, di ba? Ate Lisel, Kuya James, Kuya Rico, lahat tayo dito, Veronica, bawat isa sa atin. Plant seed, sabi ng Lord. Ask help from the Holy Spirit. Hindi natin kaya, but kaya ng Diyos. Amen? Sabi niya dito, if it is God you serve, God will bless you. If it is God you serve, God will bless you. This 2024 po, if it is God you serve, God will bless you. Hindi sa mga prutas na bilog. Amen? Hindi sa mundong bilog. Amen? Kasi yung bilog na yan, papaikot-ikuting ka lang yan. Lolokohin ka lang yan. Yung ulo mong bilog, bibilog-bilugin ka lang yan. Diba? Break it. Diba? Break your mindset na hindi tama, hindi naka-align sa Lord. Take away your ego. Diba? Hayaan mo ang Diyos, diba, ang pagserban mo para maranasan mo yung blessing. Tell the nation, tell the world about Jesus. Tell your children about Jesus. The Spirit will help you. Yung mga asawa ninyo na hindi pa nakatanggap sa Lord. Bakit po? Sabi ng Lord, ang sinasabi ng Panginoon sa ating lahat, sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng sinasabi mo, di ba? There is a silent listener. Sa lahat ng panalangin mo, sa lahat ng nawala sa'yo. Sabi ng Lord, I am who I am. I am your silent listener. Naririnig kita. Alam ng Diyos lahat ng nawala sa'yo this 2023. Amen? Kaya, if you don't want to talk to the Lord, if you don't want to talk about Jesus, they will never save. The word is in your mouth. Speak salvation sa ibang tao. Pray and serve. Diba? Sabi niya, pray and serve. Name your altar call. Ano yung kapanawagan mo this 2024? Gawin mo siya. Amen? Ano pong sabi niya sa Luke 1? Luke 1:32-33. Ito kasi yung sinabi niya. Luke 1 po, 32 and 33. Ano naman sinabi niya dito sa 30 na? Praise the Lord. Ang galing ng Luke Lord. 1, paulit po ng verse. Luke 1:32 at 33 po. Ayan. Luke 1, Praise God. Luke 1:32. Ayan, sabi po sa Luke 1:32 at 33, purihin ng Panginoon.
Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Yan, purihin ng Amen. Panginoon. Diba ang galing ng Lord, tingnan nyo, naka-align sa word natin. Diba? Sabi niya dito sa dulo po ng verse 20 ng Deuteronomy natin, ibigin ninyo si Yahweh. Sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang tayo po, at inyong saling lahi, sabi niya, ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. Diba? Sabi niya dito, His kingdom will never end. Amen? Matatapos ang pag-ibig mo sa Diyos, pero ang pag-ibig ng Diyos will never end. Amen? His love endures forever. Kaya nga sabi niya sa John 3:16, ang lahat ng manampalataya sa Kanya ay mabubuhay eternally. Sa lahat ng tatanggap at mananampalataya. This 2024, ask yourself, what should I do in 2024 for God's glory and honor? Amen? Diba? Merong 4 na dimension dito ng pillar ng salaan na binigay ng Lord to apply for yourself. Una po, passion. Pangalawa, commitment. Diba? Because commitment is the power to remain. Ang commitment mo sa Diyos ang magbibigay sa'yo ng lakas. Hindi lang faith. Kailangan mo rin ng lakas. Hindi ka laging malakas. Amen? Kaya, make sure that your passion is from the Lord. Make sure yung commitment mo and strength mo kasi yun ang magbibigay sa'yo. Diba? And pleasure. Pleasure. Napiplease mo siya. And sacrifice. Amen? Marami ka talagang isasakripisyo sa mundo. You will conquer everything kung marunong kang magsakripisyo dahil ang nagmamahal ay nagsasakripisyo. Oras, understanding, honor, time. Amen? Resources, energy. Lahat yan. It's from your sacrificing because love is sacrifice. Kaya express your love and value sa Diyos. Diba? Use po, sabi niya dito, to serve God. Honoring God. Sabi niya kasi, di ba yung pinaka natin dito, pinaka-conclusion natin, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayong inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Amen? Kaya nga sabi niya sa 20, ano yung sekreto para mabuhay ka ng matagal, pati mga lahi mo, para makatanggap kayo ng pagpapala this 2024? Simple lang. Ibigin mo si Yahweh. Love Jesus. Love Holy Spirit. Love the Trinity. And you will have everything. If you have Jesus, you have everything this 2024. Amen? Hindi yung mga fruit na yan, kundi fruit of the Holy Spirit ang kailangan mo. Amen? Hindi yung mga suha na yan, yung bilog na yan, di ba? Mauubos yan, itatai mo lang. Yung fruit of the Holy Spirit kasama mo hanggang eternal. Amen? Dahil siya din ang maghaharap sa'yo sa harap ng Panginoon. Love the Holy Spirit in you. Love Jesus and love the Father as He loves you. Praise the Lord, and let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. We praise you and we magnify your name, O God. Salamat sa mga wisdom and knowledge and understanding na panaunawa mo to fulfill our destiny, Panginoon, and guidance and leading and direction through you, O God, sa eternal, Panginoon, because you are the light and you are the eternal life. Lord, thank you for loving us. Thank you for giving your Son, Panginoon. Hallelujah, na pinanganak, Lord, napako sa krus, namatay, nilibing, at nabuhay muli. Salamat po, O God, for giving us the opportunity to born again and to have a relationship into you. This 2024, we ask for the quality ng time, effort, Panginoon, ng spending namin sa iyo, Lord, relationship sa ibang tao, Panginoon. And Lord, we guard our house, Panginoon, na hindi kami magpapasok, Panginoon, ng kahit sino, Ama.
Hallelujah, na maging matalino kami. Yes, the love is command, but we need to put wisdom on it, Lord God, in mighty name of Jesus. We pray, Lord God, sa mga health namin, Panginoon, sa mga possession namin, sa mga financial namin, to bless, oh God, in mighty name of Jesus, we pray. We thank you, God. We praise you. We honor you, Panginoon. Thank you for loving us, for your love endures forever. I praise you, Lord. I praise you, Panginoon. Ikaw ang aming gantimpala noon, ngayon, at magpakailanman. In mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Happy, happy New Year po sa inyong lahat. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. Busog na naman